And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we can't. Isa namang panibagong pagkakataon para sa atin na tayo'y mag-aral dito sa Gospel Network Ministry. At yung ating pag-uusapan ngayon ay continuation ng ating previous topic na may pamagat, the food that is good for us. This time, part 2. Allow me to say it again, na malaking contribution ng pagkain sa ating pangatawan. The large part of our health decline is the food that we are eating. Na-discuss na natin nung nakaraan na malaking bahagi ng sa ating pangatawan o sa ating malusog na pangatawan yung pagkain na ating kinakain. Based on my study, according to the World Health Organization or WHO, ang sabi dito sa World Health Organization noong April 30, 2020, the key facts na yung food-borne diseases ay malaki ang contribution sa ating pangangatawan. In fact, sa article nito, sinasabi niya, an estimated 600 million, almost 1 in 10 people in the world. Patuloy, and 420,000 die every year, resulting in the loss of 33 million healthy life years. Pag binaba mo ng konti, ang sabi dito, children under 5 years of age carry 40% of the foodborne disease burden with 125,000 deaths every year. Sa lalim, sabi dito, food safety, nutrition, and food security are inextricably linked. Unsafe food creates a vicious cycle of disease and malnutrition, particularly affecting infants, young adults, elderly, and the sick. Kahit yung ating mga health experts ay nakita nila na malaki ang pinsala ng mga pagkain na hindi healthy, mga pagkain na unclean para sa ating pangatawan. Nakita naman natin na originally ang Diyos ay nagbigay ng mga pagkain na rapat para sa ating katawan. Recognizing na He is the Creator and we are His creatures, alam niya kung ano ang mga pagkain na nakakabuti para sa atin. Para bagang isang magulang na nagpapakain sa kanyang mga anak. Of course, pag magulang, hindi niya binibigyan ng mga pagkain na hindi masustansya, hindi malasakat para sa kanyang mga anak. So, sinisikap ng mga magulang natin na tayo ay pinapakain ng mga masustansyang mga pagkain. How much more ang Diyos na Siya ang naglikha sa atin. Mitiin ng Diyos sa bawat family, bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng abundant and healthy life kasama ang ating buong sambahayan. Ito ang pagnanais ng Diyos. Sa 3 John Chapter 1, verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things, that be in health, as your soul prospers. Iin ng Diyos ay tayo ay magkaroon ng magandang pangatawan. At siyempre, kung mayroon tayong magandang pangatawan, mas makapagtrabaho tayong maayos at makapagkuran natin yung ating family. And finally, we can serve God with healthy body, with peace of mind. At saka kung hindi tayo healthy, ay minsan naaabala yung kahit yung ating pagsimba, yung ating pagtatrabaho. Kaya ito yung mga Bible verse na nagpapatunay na ang Diyos ay malaki ang kanyang pangarap at minitiin para sa atin na tayo na kanyang mga nilikha ay magkaroon ng mabuting pangatawan. There is always a condition with that promise. Ang sabi niya sa Exodus chapter 15 verse 26, sabi diyan, if you read the word if, that is conditional, if you diligently hear the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. At ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi niya, yung kanyang pangako, hindi niya tayo bibigyan ng mga sakit kapariho sa sakit ng mga Egyptian kung tayo ay maingat na sundin ang kanyang mga utos, at ito'y utos patungkol sa mabuting pangatawan.
ang Leviticus nung nakaraan. I will add right now a little bit about the first topic, about land animal. Dito, isasama ko sa aking presentation ngayon. Ang sabi doon sa Leviticus chapter 3 verse 17, "This shall be a perpetual statute throughout your generation. In all your dwellings, you shall eat neither fat nor blood." Kahit sa malilinis na mga hayop, ang nais ng Diyos na hindi tayo kumain o hindi natin isama sa pagkain ito yung fats, yung taba niya at saka yung blood. Medically speaking, kahit yung mga doctors natin ay ina-advise naman talaga nila sa atin ay impossible iiwasan natin yung fats at saka yung mga matatabang pagkain. So sa Panginoon, hindi lamang ito impossible, but the Lord is saying here is a must. Kailangan natin ay huwag kainin. Kailangan natin sundin na huwag kainin itong mga bagay patungkol kahit na ito ay kasama sa part ng unclean animals. Genesis chapter 9 verse 4, "But the flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall not eat." Leviticus chapter 17, this time verse 14, "For it is the life of all flesh, the blood of it, for the life thereof. Therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh. For the life of all flesh is the blood thereof. Whatsoever eateth, it shall be cut off." Bakit ba, ano bang mayroon sa blood? Ano ba ang mayroon sa fats? Kanina na mention ko na yung fats, kahit yung mga medical expert natin, mga health experts natin, hindi nila pinaprescribe yan dahil hindi mabuti. Ang Diyos, kahit na malinis na mga hayop ang ating kakainin, ay sabi ng Diyos ay huwag natin isama itong fat at saka yung blood. I do research just this week and I found out this article in the internet. Sabi doon, bakit hindi pinapakain ng Diyos, hindi pinapasama ng Diyos yung blood? Dahil ang Diyos, alam ko na ako'y naniniwala ng Diyos ay may malalim na kadahilanan bakit hindi niya ipinasama yung pagkain ng blood. At according to the science, antibodies, bacteria, microbes, viruses, and diseases exist in the blood in a manner which makes it very unsafe to consume and digest. So kahit yung science, in support to the wisdom of God, binanggit nila at napatunayan nila na yung blood ay hindi malinis para sa atin kahit ito ay galing pa sa clean animals na sinabi ng Diyos. Nowadays, marami tayong nakikita sa mga kanto yung ihaw-ihaw na kahit na yung blood ng anong, hindi ko alam kung anong klaseng hayop yon, pero nakita ko sa mga binibinta ay mayroong blood na inaasal. At marami sa mga tao ang bumili at kumakain. Sabi ko kung yung mga tao na kumakain ay nakita lang sana nila yung nakita ng science. At kung nabasa sa Biblia, ay siguro may mag-aatubili sila na kumain o bumili ng ganong klaseng mga pagkain. Dagdag pa, blood also has a very high concentration of iron. The human body struggles to deal with overdoses of iron and cannot get rid of it easily. Hindi madali para sa katawan natin. Lalo na pag na-overdose o masubrahan yung ating katawan ng iron. At yung blood na yan ay hindi lamang bacteria, hindi lamang microbes, viruses o diseases ang maidudulot niya, kundi sobra siya sa pangailangan ng ating katawan. At hindi yan madali para maalis kung nandito na sa loob, making it toxic to the digestive system. Hindi siya, honestly speaking, hindi siya nakakatulong na. Magiging hazardous siya sa loob ng ating katawan. This time, ating pag-usapan yung clean and unclean sea creatures o seafoods na madalas ay Leviticus chapter 11 verses 9 to 12. May pagkakilanlan ang Diyos sa mga malinis na mga isda o sa mga malinis na mga nilikha niya sa tubig. Ang malinis ay yung may kaliskis at saka kapay. At yung hindi malinis ay yung walang kaliskis, of course, at saka walang kapay. Dalawa ang pagkakilanlan sa malinis, yung may kapay
at saka yung may kaliskis. Parang ganun din sa land animals. So land animals ay baak ang paa at ngumunguya. Sa isda naman, sabi ng Diyos, sabi niya, ito yung mga malilinis na mga isda na pwede nyo makain. Huwag natin kaligtaan na mas ideal pa rin yung mga prutas at saka gulay, beans na ibinigay ng Diyos doon pa sa pasimula. So just in case na tayo ay kumain ng isda at ito ang mga pagkakilanlan natin sa mga malilinis na isda. Sabi niya yung may kaliskis at may kapay. At yung walang kaliskis, walang kapay, huwag niyong kainin. Marumi yan para sa inyo. Most fish labeled as unclean are scavengers or pure carnivores and bottom dwellers. They were designed for a very specific purpose and have a crucial role in the ecosystems they inhabit. For example, ang mga lobsters, crabs, crayfish, and shrimp lack both such as lobsters, crabs, crayfish, and shrimp lack both fins and scales. They could best be described as the clean-up crew of oceans, of lakes, of rivers, of beaches, and bays as they rid their surroundings of debris and carrion. Nililinis nila yung paligid nila. Yung mga patay na mga hayop na sa tubig, sila yung lumilinis at iniipon nila yon, kinakain nila yon, at sila, yun ang kanilang talagang purpose kung bakit sila nilikha. Dagdag pa, sabi dito, lobster, for example, are nocturnal foragers. Sa gabi, naglilinis kahit madilim. They are bottom walkers and predatory scavengers that scavenge for dead animals and other bottom-dwelling organisms and debris. They are usually caught in lobster pots baited with dead fish. Lobster have long antennae and tiny hair-like sensors all over their bodies. Pag walang science na nag-explain ng purpose kung bakit may mga antenna, may mga balahibo sila sa kanilang balat, ay hindi natin lubos maintindihan kung ano ang mga functions ng those antenna sa kanilang balat. So ang science ay ipinakita niya na yung mga antenna na yon, yung parang mga balahibo, ay may purpose yon para sa kanila. Dahil ito ang sinasabi, which can help lobster identify and locate food even in the dark. Kahit hindi niya makita, basta ma-detect ng kanyang antenna, makikita niya at matuntun niya kung saan yung pagkain. A lobster had been observed to bury a dead fish and then dig it up later at intervals to eat a bit more of it. Para bang buhaya. Pagkatapos na busog siya, pag may sobra pa siyang pagkain, babaon niya muna pagkatapos, ukayin niya at kakainin naman ulit. Sabi ng mga bata ay, yak! Ang dumi naman nun. Ganon din yung lobster. Pagkatapos na busog siya, pagkatapos may sobra, ibabaon na yon. Pagkatapos niyang ibaon, ay huhukayan niya at kakainin niya ulit yon. So ito yung itsura ng lobster sa mga hindi pa nakakita. Boracay, mahal ang bintahan ng lobster doon. Sabi nga ng mga doctors, pag mayroon kang high blood, wag kang kakain ng lobster kasi biglang tataas yung baby mo. Crabs are referred to as professional garbage hunters. Sabi ng marami na nanirahan sa tabing dagat, paggabi daw ay yung mga crabs na ito ay gumagapang yung mga crabs na ito. At yung kanilang mga kinakain, siyempre mga dumi ng dagat. And as scavengers that eat almost anything, the crab prefers dead fish but will eat any carrion. Yung mababaho na napatay na hayop. Common shrimp, a small, delicate relative of crabs and lobsters, live by day in the mud or sandy bottoms of bays and estuaries all over the world. However, they become active at night as predatory scavengers and are bottom-dwelling detritus feeders, which means that they eat dead and decaying matter. Yun ang kanilang mga ginagawa. Kaya yung science na nag-discover, yung science nag-aral tungkol sa mga ganitong klase ng mga sea creatures
Tulong ng science, lubos natin naintindihan, lumiwanag sa ating isipan na ang Diyos ay malinis ang kanyang hangarin at banal ang kanyang mithiin para sa ating lahat. Patanto natin dahil sa science na ito ay napagtibay ng science na ang Diyos ay may malalim na mithiin. Bakit hindi niya pinakain sa ating ang mga ganitong klase na mga nilalang sa tubig? Human pathogenic bacteria have been found at high levels in crabs and oysters. Though processing them will get rid some of the bacteria, but not all of them will die. Sabi pa ni Tikkanen, shellfish can be placed in a body of water that is contaminated with cholera bacteria and they will purify the water. Can you imagine that? Kahit marumi yung tubig, pag nilagay mo sila dyan, lilinisin nila yung tubig na yan. Shrimp, oyster, crabs, scallops, and mussels are particularly efficient at this. They filter large volumes of water every day. Nakakatakot yung pagkain ng mga ganong klase ng pagkain. Taking all those facts into consideration, it becomes clear that unclean fish and unclean seafood are not meant to be eaten as they were designed for a different purpose than landing on our plates. So, nawa ito ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman at sapat na information para maintindihan natin na ang Diyos ay nagnanais na tayo ay makakain ng mga malilinis na pagkain. Huwag din naman natin kaligtaan na talaga ang Diyos ay yung kanyang ideal na food para sa atin ay yung pagkain ng prutas, mga butil, at yung beans at gulay ay walang duda na ito ay makapagbigay sa atin ng magandang pangatawan, and eventually it will give us more life to live. This means that we are not only allowed but are encouraged. Gusto ng Diyos sa atin ay yung ganong mga pagkain ang dapat makikita sa atin sa ating hapagkainan. Isa ng Diyos na kung tayo ay susunod sa ganitong klase ng kanyang turo, ating pangatawan ay ito ay ikabubuti natin. So, to eat a large selection. So, halimbawa, pag hindi natin maiwasan yung pagkain ng mga ganon klase ng pagkain, at least alam natin yung malinis at di malinis. Tuloy sa pagbasa, to eat a large selection and variety of fruits and vegetables, grains and seeds and herbs. Science backs this up and shows that eating these foods can provide us with a well-balanced diet which will keep us in good health. According to Paul in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, or you do not know that your body is the temple of the Holy Spirit. That's why. Isa sa mga dahilan din bakit ang Diyos ay maingat para sa ating mga pagkain ay dahil yung ating katawan, our body is the temple of the Holy Spirit who is in us, whom you have from God, and you are not your own. Hindi sa kung ano ang gusto lang natin, kundi sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kasi yung gusto natin minsan based on our emotions, based on our will. Yung gusto niya para sa atin ay based on principles. Kung ano ang nakakabuti para sa atin. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Wala naman tayo talaga may pagmalaki sa Diyos dahil lahat dito ay sa Diyos. So, narapat lang din naman sa atin bilang mga nilikha niya ay sundin natin yung ating tagapaglikha. At yung ating tagapaglikha ay puno ng pag-aruga, pagmamahal, malasakit. Kahit sa ating pangatawan ay pinagkalooban tayo ng manual upang hindi tayo magkasakit at maging dahilan ng ating maagang pagpahinga. So, nawa ang presentation na ito ay nakapagbigay sa inyo ng dagdag na kaalaman para maingatan natin ang ating pangatawan. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pakikinig. God bless you. Until next time.